Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang mga kaganapan sa nangyayari dito sa abot kamay na pangarap. Nang pumasok nga itong si Annalyn Santos, dito naman siya kinausap ng kanyang ama na si RJ. At dito rin na ibinalita ni Annalyn sa kanyang ama na magbabakasyon nga raw di umano itong si Lynette at itong si Doc Carlo. Subalit hindi nga raw siya makakasama dahil mas pinili ni Annalyn na mag-duty na lamang upang masimula na nga ang kanyang residency dito nga sa Apex Hospital. At dito nga na sinabi ni RJ sa kanyang anak na tila nagdududa nga siya dito kay Carlos dahil tila sa pakiramdam ni RJ na nasa loob nga daw ang kulo nito. At ang sagot naman ni Annalyn dito na parehas daw silang naramdaman dahil kitang-kita ito ni Annalyn itong si Carlos, lalo pa ngayon na parang may pinagdadaanan nga daw ito dahil sa pagkawala nga dito ni Irene. At nagulat itong si RJ nang marinig niya mula dito kay Annalyn na kung bakit nawawala nga ngayon itong si Irene. At dito nga na ibinalita ni Lynette kay Annalyn nang pinuntahan daw nila ni Carlos itong burol ay iba na nga ang nakalagay doon at malayo sa mukha dito ni Irene. At nagtataka itong si Annalyn na papaano daw nangyari iyon. At dito naman na sinusundan ng palihim ni Lynette itong si Carlos dahil nakaramdam siya na parang may tinatago nga sa kanya itong kanyang asawa. Lalo pa sa mga nagdaang araw na kung bakit bigla na lamang itong natutulala at panay inom na nga lang ang kinakaharap dito ni Carlos. At ang paliwanag nga dito ni Carlos sa kanya na stress daw siya sa kanyang trabaho sa Eastridge, masyado nga raw itong toxic. At nagtataka din itong si Lynette na kung bakit bigla na lamang umalis itong kaibigan ni Irene na si Joyce. Kaya naman naisipan ni Lynette na kinakailangan niyang sundan ang kanyang asawa upang malaman niya kung ano nga ba ang tinatago nito. At sa hindi inaasahan ay nakita dito ni Lynette na may kinakausap ng tao at kung bakit pumunta itong si Carlos dito nga sa morgue kung saan ay mga bangkay nga ang naroon. At palihim nga siyang nakikinig habang kinausap ni Carlos ang lalaking nakapulot naman dito sa katawan ni Irene. At nung una ay itinatanggi nito at ipinakita nga ni Carlos ang picture ni Irene na alam niya na narito nga daw ito dahil sa sinabi ng asawa ng lalaki doon na nagpapanggap na siya nga daw ang may-ari ng katawan na iyon. At dito nga na naglabas si Carlos ng pera at binayaran itong balsamador at dito na rin na sinabi ni Carlos na kinakailangan daw niyang iligpit ang katawan ni Irene na walang nakakaalam at mas malaki pa ang matatanggap nito na pera. At nagulat si Lynette sa kanyang narinig dahil sa hindi inaasahan ay tama ang kanyang hinala na may kinalaman talaga itong si Carlos sa pagkawala ni Irene. Lalo pa nang tanungin niya ito na baka may alam siya dahil sa sinabi dito ni Joyce na sila lang dalawa ang magkausap at huling na magkasama ni Irene. At itinatanggi naman ito ni Carlos na ano daw sa tingin ni Lynette, nagsisinungaling ba daw ito? Baka ay dahil sa maraming pinagkautangan daw dito ni Irene, baka yun nga ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Subalit hindi iyon, lalo pa nagpapalala nang makita dito ni Lynette itong carpet na sa kanila ni Carlos iyon. At dito nga na sinabi pa ng lalaking binatilyo na natagpuan nga daw nila ang carpet na ito kasama ng katawan ng babae na kanilang nakita. Kaya ipinakita agad ni Lynette ang larawan ni Irene at nakumpirma nga niya na ito nga. At walang duda na may alam talaga itong si Carlos. Kaya agad naman na tumawag itong si Lynette dito sa kanyang anak na si Annalyn at ipinaalam na tama nga ang kanyang hinala na itong si Carlos nga ang may kinalaman sa nangyaring pagkawala ni Irene ngayon. Kaya kinabahan naman itong si Annalyn dahil baka mapapahamak din ang kanyang ina dahil balak pa naman ni Carlos na magbakasyon sila. Kaya ayan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso dahil kung
malalaman at magkabistuhan na nga dito, ay hindi na nga ito makakaligtas at makakalusot pa itong si Carlos at tuloy na nga mabubunyag ang kanyang mga sekreto na matutuklasan naman dito ni Annalyn at Lynette. Yan lang po at marami pong salamat.